Today mga brother, I want to share some tips kung paano ko nga ba minamarket ang car rental business ko. Kasi marami akong nakausap dun sa group natin, maraming nag-message sa akin na nahihirapan daw sila mag-market at paano nga ba magsisimula ng pagkakaroon ng kliyente sa negosyo na ito. Tara, pag-usapan natin. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist. Pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experience sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa inyo. So, quick backstory mga brother, nag-start ako ng car rental business not because sobrang dami kong sasakyan. Yung iba kasi ayun yung holdback nila kasi isa lang daw sasakyan nila, paano yung gagamitin nila pag yung isa nasiraan, no? So, tsaka nyo naisipin yung kapag na-experience yun yung problema. Huwag muna tayong gumawa ng problema na hindi pa naman nangyayari. So, set aside muna natin yan. So, yun nga, nag-start ako ng negosyo because I really want to create a cash flow kung saan madadagdagan yung income ko as an employee. Kumbaga, dalawa na yung income natin ngayon at nagpa-part-time pa tayo ng iba't ibang klaseng negosyo. And one thing that I learned by doing this business is hindi sapat na maganda lang ang offer mo. Dapat marunong ka rin mag-market. So, di ba sa negosyo, mayroong product. Siyempre, dapat meron ding marketing. So, tip number 1, huwag na tayo magpa-tumpik-tumpik pa. Be present online. Alam niyo naman ngayon, nasa informational world na tayo. If hindi ka pa nag-online, hindi ka pa gumagamit ng kahit anong social media, napag-iiwanan ka na. Hindi na ito yung dating parang may kakilala ka, nakakilala ng kakilala ni ganito. Pwede naman yun, pero mabagal siya. Kung gusto mo na mas mabilis, matuto ka mag-post online, lagyan mo na magandang caption, share mo na din, di ba? O kaya gumawa ka ng video, kagaya ng ginagawa ko, gawan mo ng video, gawan mo ng story. At ayun yung isa sa mga paraan kung saan makakuha ka ng kliyente. Tsaka visibility today is equal credibility. Sabi nga nila yung mga Facebook pages na yan, yung mga social media following mo na yan is actually a gold right now. Yun yung currency right now. Kung wala ka nun, posibleng hindi magtagumpay ang negosyo mo. Number 2, make it easy to inquire. Dapat syempre meron kang link, meron kang Facebook page kung saan magtatanong yung mga interested na manghiram ng sasakyan mo. Syempre nagawa mo na ngayon online, di ba? Dapat meron din link kung saan doon sila mag-i-inquire. Tapos dapat ready na doon yung mga, minsan auto-reply, gumawa ka na ng auto-reply, hingiin mo agad yung mga dapat mong hingiin, yung schedule, yung sasakyan, di ba? So para mag-gauge mo kung available pa ba siya dun sa schedule mo, para kung available naman, mabilis mo na siya masaset. Or kung hindi, edi hindi mo siya masaserve. So parang ganun, kumbaga parang mabilis na may nakaabang na. Parang may scheduler ka na agad pag may nag-reply dun sa or pumunta dun sa link mo. Kasi isa ding blockage yan kapag mahirap mag-inquire. Syempre hindi na sila babalik sa'yo or sa iba na lang sila maghahanap. Yung mga taong mabilis sila nakakausap. Number 3, leverage your friends and referrals. So ako naman, nag-start ako ng negosyo dito sa area namin. May kaibigan ako na may sasakyan din. So sinare ko lang sa kanya tong yung idea na to. So ginagawa niya na din, nagpaparenta na din siya. And since magkaibigan kami, kapag yung unit niya hindi available, binibigay niya sa akin. Pag yung unit ko naman yung hindi available, binibigay ko sa kanya. So parang win-win situation kami. Nagtutulungan kami. Hindi kami nagtitinginan ng negosyo as competition. Parang tinitignan namin to, yung environment na to para makatulong sa isa't isa. Kasi hindi naman mauubos yung client. Nadami ng tao sa buong mundo, di ba? Hindi naman lahat din masaserve mo. So, maigi na rin na maging mapagbigay tayo. Huwag natin isipin na kakompetensya natin yung mga nagnenegosyo ng ganito. So, ayun yung mindset ko, kaya ginawa ko yung video na to para yung iba na naghahanap ng mga side income, di nila lang paano mag-umpisa, is maumpisahan din. That's why I'm doing this kind of video just for you guys, para magbigay din kayo sa iba. So, pay it forward. Number 4, post a story about the business. So, ginawa ko dyan, nag-create kami ng isang account kung saan share namin kung bakit nga ba namin to inumpisahan. So, ayun, nag-take off naman yung video kasi maraming taong nakaka-relate sa kada story mo. So, kung yung story mo, yung mga painful situation na pinagdaanan mo nung nakaraan, kapag sinare mo yun sa ibang tao, maaring mabless sila. Marahil sa'yo, para sa'yo, that could mean parang mahirap, nahihirapan ka, pero sa ibang tao, pag sinare mo, blessing yan. That's why, kagaya nito na naman, right now, for example, di ba? Kaya sinishare ko sa inyo to yung journey ko. Kasi nung una, gusto ko lang gawing diary to no? Parang gusto ko lang na i-vent out yung mga ideas ko or i-call out kung meron man taong nakaka-experience ng ganito. And since nasa online na, marami na ako natulungan.
Actually, sobrang nakaka-bless na makabasa na, "Hey, Brother Lino, nakapagtayo na ako ng negosyo dahil sa'yo." Di ba? Yung mga ganong bagay na nakakatulong ka by means of sharing just your story. So, bumibenta rin yun. Gawan nyo rin yun yung business nyo, yung business page nyo, why you do what you do right now. So, ganun. Tip number 5, pwede mo rin automate yung mga reply dun sa chat mo. So, ginagamitan rin yun ng chatbot, pero kahit hindi naman na siguro, kung nagtitipid kayo. Kami, sa akin naman, meron lang akong team. Minsan yung misis ko din yung nag-automate or nagsumasagot ng mga inquiry dun sa car-rental business namin. So, minsan, napapadali din talaga kasi nababantayan namin, lalo kapag peak season. So pag peak season, alam talaga namin marami magrerenta. Lagi na kami naka-online yan. Nag-aabang na kami, nagpo-post na kami. Ayun yung tip number 5 ko. So ulitin ko lang, tip number 1, be present online. Number 2, make it easy to inquire. Number 3, leverage your friends and referrals. Number 4, post your stories behind the business. And number 5, automate and follow up sa mga kliyente mo. Tsaka add ko lang mga brother, yung mindset na hindi ka nahihiyang mag-plug ng negosyo mo is isa din yan sa mga ginagamit ko sa bago kong negosyo right now. Same din, dapat lang maging visible ka, maging valuable ka, and maging matulungin ka dun sa mga taong nag-uumpisa. Kaya yung mga tips na to, gamit na gamit ko rin sa bagong negosyo ko ngayon. So yun lang mga brother, if you want to learn more about this business, whether car rental business yan or you want to start something on the side, subscribe and follow me. Comment kayo mga brother if you want part 2 para pag-usapan natin na mas malalim yung kada isang topic. So yun lang, God bless you, sana may natutunan ka.